O kaya naman pala, meron ka palang private jet. Napadala nyo nga si Pangulong Duterte sa sa dahig gamit ang pera ng taong bayan. Kababayan natin, yung mga kababayan natin gusto umuwi, ba't hindi nyo kayang pauwiin? Mga hayop talaga kayo. So sinabi ni Inday Sara, pwede, kaya. Kaya ng ibang bansa, ba't hindi natin kaya? Dami-dami rin naman natin pera. Sasabihin ninyo, walang pera. Paano walang pera? Ninanakaw nyo Inuubos ninyo, putangin na ninyo Hindi ko alam kung saan nyo dinadala yung karami-raming pera na yan. Kapag ganyan, nagnakaw kayo sa bayan at may pangangailangan, puta magabono naman kayo. Mahiya naman kayo sa mga Pilipino, mga hudas. Pangina tong mga to. Gago din di ba? Gago din Gago talaga. Ayan tinan mo, ito pa isang katarantaduhan ng ulul. Free calls for OFW Middle East now available. Putangin na yan. Bakit? Ang tagal ng free call tayo, tanga. Merong Facebook Messenger, merong Viber, merong Telegram, merong Signal, merong WhatsApp. Meron pang napakarami na mga mode of communication. Kaya nga nananawagan, ang dami nga nagme-message sa amin, nananawagan na gusto na nilang umuwi ng Pilipinas Hindi mapauwi dahil yung mga embahada, putangin na, mas masungit pa kaysa sa mga amo nila Free calls for OFW Middle East now available. Matagal na tayong may free call. Tarantado din talaga itong mga to. Lahat libre naman ang tawag sa Messenger. Kailangan lang may internet ka. Ang inanong klase to? Para lang masabi na meron siyang ginagawa, para lang masabi na meron siya. Tamantakin mo, March 9, ngayon lang yan Meron, libre na daw ang tawag. Noon pa po. Last year pa, last 2 years, last 5 years. Kaya nga, di ba, sinasabi nga natin, ang swerte ng mga, malayo sa mga mahal nila sa buhay ngayon. Gawa ng napakarami ng mode of communication na mayat maya, kada day off mo, kada break mo, pwede kang tumawag sa pamilya mo sa Pilipinas. Dahil sa teknolohiya, matagal na pong may teknolohiya na libre ang tawag. Gonggong. Putangin na utak, ka talaga? Utak, ipis ka talaga. Matagal na, hindi ba? Kailan pa nabuo ang Facebook? Ilang taon na Facebook? 10 taon na yata 15 years na yata. Tingnan natin ilang taon na ang Facebook para malaman nitong mga ulol na ito How old is Facebook? How old is Facebook? Tingnan natin ilang taon na siya 2004. Putangin na niya, isip mo 20 years na. 20 plus years na ang Facebook. Nagkaroon ng Messenger ilang taon na. Actually, nung may Yahoo Messenger, ang tagal-tagal na noon. Siguro, mga 25 years ago, meron ng Yahoo Messenger Noon pa lang, nakakatawag na po yung mga kababayan natin ng libre sa mga mahal nila sa buhay. Putang ina, ano tong pinapalabas nyo na now available? Ngayon nyo lang naisip na libre tawag. Noon pa po yan. Hindi kayo may programa niyan. Ang may programa niyan si Mark Zuckerberg. Gagon to. Lahat na lang Lahat na lang kinamkam mo. Kakamkamin nyo talaga lahat. Pati ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Gusto nilang kamkamin mga pukin ng ina nito. Mga hayop kayo. Tang ina talaga. Sabi ko nga mantakin mo si Pastor Apollo Kibuloy. Walang pera ng gobyerno na na ginamit diyan sa mga properties niya sa Davao City. Tsaka sa lahat ng mga malalaking syudad dito sa Pilipinas. Lahat ng mga properties na yan pinaghirapan nila for 41 years. Dugo, pawis, lahat. Nagkaroling yung mga yan, nagtinda ng puto, nagtinda ng biskotso, at kung anong mga negosyo ang pinasok nila para yung vision ni Pastor Apollo Kibuloy na mga properties na yan para din sa kanila. Para sa kanila, hindi para pagkakitaan para sa kanila. Mapakinabangan nila dahil ito ang benepisyo ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Meron kang libreng paaralan, yung Jose Maria College, meron kang compound na napakaganda, meron kang Kingdom na 75,000 seating capacity, na pwede nyo rin gamitin sa negosyo, o meron kayong Glory Mountain kung saan pwede kayong mag-pilgrimage, manalangin. Meron kayong Prayer Mountain kung saan nandiyan yung Bible School nila. Tingnan mo, may pera ng gobyernong galing dyan. May pera ng Pilipinas na ginamit dyan. 41 years pinundar nila yan. Tapos kayo, putangin na ninyo, ninakawan nyo na yung mga kababayan natin noong panahon ng tatay mo. Pagdating ngayon, nagnakaw kayo ulit, di umano. Tapos pati itong mga property ng simbahan, hindi naman sa inyo, galing ito sa pinaghirapan ng mga ng mga membro ng simbahan. Yan, kukunin nyo pa rin, kakapal ng mukha nyo. Putangin na nyo. Kulang talaga ang impyerno sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, dapat hindi lang yung mga member ng KOJC magalit, dapat lahat tayo magalit Dahil sa ginagawa ng mga hayop na ito, bumalik tayo dito sa putangin na free call. 20 plus years na libre ang tawag. Ngayon mo lang naisip para lang masabi na meron silang ginagawa, para lang masabi na meron silang inisyatibo. Ayan. Putay naman luloko.
Oh, ngayon, nasan yung ulol? Nasa Amerika. Anong ginagawa mo dun? Anong ginagawa mo dyan? Ang dami-daming problema dito sa Pilipinas. Buti sana kung iniwan mo sa Pilipinas sa mga magagaling na mga tao, puros mga kawatan din yung mga nakapalibot sa'yo. O pumunta ka sa Amerika, magkano ginastos nyo dyan? Ilang jet daw ang ginamit nila dyan? 2 jet? Tapos kasama yung mga entourage yun, na mga media, na mga bayaran, na mga putang ina, kaya pala bangung-bango sa'yo. Dahil libre travel sa ibang bansa Sinasabihan mo na magtipid. Pagkatapos mo sabihan magtipid ng mga Pilipino, nagparty yung asawa mo sa Malacanang. Tapos ngayon naman pumunta ka sa Amerika, anong gagawin mo dun? 2 araw ka lang, di mo ba kaya mag-video call? Ha? Sa sobrang ganda na ng technology ngayon, kung kailangan ka dun sa UN visit na yan, di sana, sabihin mo, may krisis na kinakaharap ang bayan ko ngayon. Pucha, pwede video call na lang. Ano mang gagawin nyo dyan? Ang dami-dami nyo na naman nagpunta dyan. Bayad na naman ng pamahalan. Bayad na naman ng ordinaryong Pilipino. Yung mga gasolina nyo, hotel nyo, pagkain nyo, putangin nyo. Wala makain yung mga kababayan nyo rito sa Pilipinas. Ang hirap-hirap ng buhay. Taas na naman ng presyo ng gasolina. Tapos, papunta-punta kayo dyan kung anong gagawin. 2 araw lang. Gusto mo dyan ka na. Huwag ka na umuwi dito. Mga 5 years. Putangin na pag uwi mo dito. Nakaready na yung silya elektrika mo. Ina nyo. Kakapal ng mga pagmumukha nyo. Mga hayop kayo. Nakuha nyo pang mamasyal-masyal dyan. Kakausapin ang United Nations para pigilan. Gago! Mapipigilan, kahit United Nations, mapipigilan ba yung gera ng Israel at saka ng Iran na yan? Putang ina, biblikal yung away niyan. Parehas yung may-ari ng yung mga Palestino at saka yung mga Hudyo, ang ginanggaling yan sa Biblia pa. Ang mga anak ni Abraham yung mga yan, away ng away yan nung pa. Lahat na ng klaseng dasal ginawa para matigil yan. Sino ka ba? Utang na, hindi mo mapahinto yung corruption dito. Mapapahintuin mo pa yung gera dyan sa Middle East. Ulul ka. Tangin na, ang lakas ng tama mo. Ang lakas ng tama mo, sir. Sa totoo lang, nuknukan ang lakas ng tama mo. Hindi mo kayang pahintuin yan. Kung gusto mo, harangin mo. I-intercept mo lahat ng mga missile nila pareho. O, paano mo yan? Hindi ka nga kinakausap ni Donald Trump. Hindi ka nga kilala ng mga yan. At kung sakaling kilala ka ng mga yan, alam ng mga yan, iskandalo mo. Alam ng mga yan, na putang ina, may topak ka. Alam ng mga yan, sabi nung kapatid mo, adik ka daw. Tas sabi nung 18 Marines, mga magnanakaw daw kayo. Nakatiran daw kayo ng mga mali-malitang pera. Akala nyo ba, hindi alam yan? Sabi ko nga, ikaw lang ang makapalang mukha na world leader na pinakakurap Tapos pupunta pa doon sa pagtitipon ng mga world leaders din, ihaharap mo yung mukha mo. Alam naman nila na basura ka. Oh, mantakin mo free calls, yan lang ang naisip mo. Hindi iuwi mo, pumunta ka ron. Di sana bago ka nagpunta ng Amerika, nag-stop over ka doon. Kinuha mo yung mga, sabihin nyo na naman, Inday Sara, di ikaw ang kumuha. Puta, bigyan nyo kapangyarihan si Inday. Tingnan kung di niya iuwi lahat yan. Iuwi ni Inday lahat yan, bigyan nyo kapangyarihan yan. Inan nyo, mga hayop kayo, ginagalit nyo na naman ako Free call. Free. Tayo na. Noon, di ba ako din nagulat free call. Ang tagal-tagal nang may free call. Wala kayong programa, wala kayong maisip. Kaya kung ano-ano na lang yung mga nakawin niyo yung benefit nung pag-uwi ng mga Pilipino dito. Sabi niyo, putyang nakauwi na repatriated Filipinos. Gago, hindi repatriated yun. Oo, responsibilidad ng Emirates na iuwi sila dito dahil may mga ticket yung mga yun, nagbayad yung mga yun, wala kayong ginastos kahit 5, tas aangkinin nyo na naman. Inangkin nyo na nga yung Bukana Bridge Inangkin nyo na nga yung kung ano-ano mga proyekto ni Pangulong Duterte, pati ba naman tong Emirates ang may inisyatibo, inangkin nyo pa rin. So pagkatapos punta kayo ng Amerika, sarap-sarap ng buhay nyo. So ano sabi ni BP Sara? Kaya naman, kinaya ng ibang bansa, tas di natin kaya. Hindi ko nga maintindihan. Sabi ko nga, putang na, siguro mental disorder din talaga yung pagiging dilawan tsaka loyalista. Oh, may tama ka na sa utak. Mantangin mo, kawawa mga kababayan mo ron. Hindi mo i-compel. Hindi mo pilitin si Bongbong Marcos na gumawa ng paraan para maiuwi yung mga kababayan natin doon. O hindi ba? Ibig sabihin, mga tarantado talaga kayo. O ito, pakinggan natin itong mga walang kakwenta-kwenta mga balita na to. O patungkol dyan sa pagpunta ni Bongbong dyan sa ibang bansa. O, ayan. Tayo na, galit na galit si boss natin. Hindi naman, namiss ko lang mag-vlog. O ayan, pakinggan nyo. Pasok. Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa United Nations General Assembly. Iba't ibang issue ang tatalakayin ng Pangulo sa pagtitipon, kabilang ang pagkuha sa non-permanent seat sa UN Security Council. At live mula sa New York, USA, may express report si Oy, putsang ina, pagkuha sa non-permanent seat, pati ba naman yung upuan, kukunin mo pa rin. Lahat na lang kinuha nyo, kinuha ng tatay mo yung mga kayamanan ng Pilipinas. Maraming buhay na kinuha. Tapos ngayon, yung flood control project, di umano, kinuha nyo rin. Walang hiya. Tapos ngayon, pati seat, kukunin nyo. Oh, ito is ayan sarap ng buhay ng mga putang ina mga media Libre biyahe, puta, New York, pasyal, shopping ang mga hayop.
O magkano pocket money binigay sa inyo dyan, ha? O, syempre, dinala kayo eh, di ba? Syempre, meron namang TV5 sa New York. O, pero syempre hindi. Kailangan siya ang sumama. Bakit? Oy, syempre, libre. Sarap-sarap ng buhay. Kaya naman pala hindi nila binabatikos itong mga media na to. Kaya pala hindi binabatikos si Bongbong. Eh, damay sila sa ginhawa. Taki mo, hirap-hirap ng buhay sa Pilipinas. So halos hindi na makapasok sa trabaho yung mga tao. Walang pamasahe, walang pambaon. Putang ina, itong mga hayop na ito, pera ng taong bayan. Nando dun sa ibang bansa ngayon. Oh, sarap-sarap na mga buhay. Report. Kunyari, si Bongbong may mga gandang nagawa. Kaya naman pala Kaya naman pala parang mga aso tong mga to ni Bongbong. Hindi binabati ko si Bongbong. Kaya naman pala si Claire Castro hindi matanong ng mga tanong ng mga mahihirap. Kasi pucha, sarap pala ng mga buhay. O sige, mag-report ka na dyan. Gamit ang pera ng taong bayan. Hindi mag-aalas 3 ng hapon dito sa New York nang dumating si Pangulong Bongbong Marcos para nga dumalo sa United Nations. Ang dadaluhan niya rito ay patungkol sa event para sa mga kababaihan. Pero ang Ang event sa mga kababaihan. Ang daming kababaihan naghihirap dahil sa hudas na yan. Anong magagawa niya sa kababaihan? Wala namang utak yan. sabi ng Department of Foreign Affairs, target ng Pangulo na maihayag sa United Nations yung posisyon ng Pilipinas tungkol sa nangyayaring gulo dyan sa gitnang Tangina, hindi importante, Bongbong, yung posisyon mo tungkol sa nangyayaring gulo dyan. Wala kang alam dyan. Baka nga hindi mo alam kung anong pinag-aawayan ng mga yan. Sobrang tanga mo So sasabihin mo yung posisyon mo sa United Nations. Bakikinggan ka nila? Sasabihin nila may posisyon ka patungkol sa sa gera sa Middle East at saka sa Iran at saka Israel. Wala kang posisyon sa mga ninanakaw niyong pera sa Pilipinas. Wala kang posisyon doon sa bintang nung kapatid mo na adik ka. Wala kang posisyon doon sa 18 Marines na naglalabas ng kanilang mga sumbong patungkol sa korupsyon. Ang dami magnanakaw sa bayan mo, pakikialam mo yung gera ng may gera. May gera ka dito laban sa kahirapan, laban sa korupsyon, laban sa droga. Pucha, nagpunta ka pa sa ibang bansa na masahe ka pa, layo-layo ng biyahe dyan. Ilang oras ang biyahe dyan? 18 oras. Nagpunta ka pa dyan para makiusap na itigil yung problema na may problema. Ano, first world country ka? Ha? Nag-i-snow sa Pilipinas. Napaka-mura ba ng bilihin dito? Wala bang mga street dwellers? Wala bang mga homeless sa Pilipinas? At puta, pumunta ka pa dyan, gumastos ka pa ng pera ng taong bayan para makialam ka sa problema ng may problema. Problema ng Pilipinas, hindi mo masolusyonan. Problema pa ng Israel at saka Iran. Wala silang pakialam sa'yo. Hindi ka nila alam ko, hindi ka nga nila iniimbita Si Donald Trump nga, hindi ka kinakausap, hayop ka. Tapos pupunta ka dyan, feeling mo, mabigat ang mga, mga sasabihin mo, pakikinggan ka United Nations, ulul. Tangina, alam nila baho mo, alam nila baho ng pamilya nyo. O, ang tatay mo ang pinaka-corrupt na naging presidente ng Pilipinas, pero mukhang nalagpasan nyo na nung anak mo. Yan lang ang ginawa nyo sa bayang Pilipinas. Ang dami yung problema rito. Pumunta ka pa dyan para, pakialaman yung problema ng iba. Abay, buwisit. At para maikampanya na rin yung ating pagnanais na makuha yung non-permanent seat sa United Nations Security Council. Tangina, ano ba may tutulong sa atin ng seat na yan? Ikaw ba nakaupo dyan sa non-permanent seat na yan dyan sa United Nations? Ang tanong, anong magandang may dudulot niyan sa Pilipinas? Magmumura ba gasolina? Mauubos ba kriminal dito? Hindi na ba kayo magnanakaw? Yung mga congressman na mamahalin yung mga relo, hindi na ba sila magsusuot ng relo? Putang ina, matitigil na ba yung mga krimen dito sa Pilipinas? Kita nyo nakaraan dyan sa Paranaque, puta, baliw na mga Pilipino. Sobrang addict ng mga Pilipino. Puta, wala naman dating mass shooting sa Pilipinas. Nagkakaroon na ng mass shooting dito. Di ba sa Amerika may mga mass shooting sa eskwelahan? Dito nagkaroon nung nakaraan dyan sa Paranaque, na maril doon sa basketballan, na ingayan. Alam mo, kung matino kang tao, hindi mo gagawin yun Pero bakit ngayon nagbalikan yung mga ganyang krimen? Kasi putang ina, puro addict mga Pilipino ngayon. Hindi naman lahat, pero ang dami na namang addict ngayon, accessible. Yung mga drugs, nakita nyo yung mga video na kahit sa kalsada, mga patay gutom na mga Pilipino, nagdodroga. Walang pambili pagkain, pero pang drugs meron. Ganun kamura, mas mura pa yung drugs sa pagkain. Oh, tangina, may problema ka rito Tapos maikialam ka sa problema ng may problema. May problema ka sa Pilipinas, tapos pupunta ka dyan sa United Nations. Ano may tutulong ng United Nations sa atin?
Ha, napigilan ba ng United Nations yung mga korupsyon nyo dito sa Pilipinas? Yung mga ghost project ng flood control, napigilan ba kayo ng United Nations? Wala naman. Ay nang yan, anong gagawin nyo pag nakakuha kayo ng permanent seat dyan? Ano? Magbabayad na naman tayo. Pilipino na naman ang magbabayad yan. Taxpayer na naman magbabayad yan sa United Nations para dyan sa membership na yan. O, ilang milyon yan, ilang milyon dolyares ang ibabayad natin dyan for that position. O, pati hindi mo na lang ibigay dito sa mga kababayan mo. Pakainin mo yung mga kababayan mo nagugutom, yung mga addict na mga Pilipino, i-rehabilitate mo, yung mga kulungan natin na congested, ayusin mo. Ang daming problema ng Pilipinas na paggagamitan ng mga pera na gagastosin nyo dyan. Dapat hindi nyo na pinaprioritize yan kung talagang ang gusto nyo magserbisyo. Pucha, hindi magserbisyo kayo sa Pilipinas, hindi dyan. Tinatanong nga kung anong mahihita natin dyan Sinalubong ng kilos protesta si Pangulong Bongbong Marcos sa pagdating niya rito sa New York City. Panawagan ng mga grupo, tuldukan na ang korupsyon, proteksyonan ng Filipino workers sa abroad at iparating ang pangamba sa mga kababayan natin sa Middle East. May mga kumukwestiyon din sa time. Ayan putang ina si Lupin III. Ganyan na ganyan ang gayakan ni Lupin. Oo, kaya nga sabi ko, okay na okay, parehas na parehas talaga. Lupin ng Pilipinas at saka si Lupin III. Magkamukha, putong ina, naka-trench coat. Nakasombrero pa, putya yan. Saan ka pa? Ginaw na ginaw. Yan, sinasabi ko sa iyo may sakit ka pa alis ka na ng alis. May pagbisita rito ni PBBM. Paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, ito ang tamang panahon na pumunta si PBBM sa New York para... Ang ina, ito daw ang tamang panahon, gago. Hindi ito ang tamang panahon. Ang daming korupsyon sa Pilipinas. Ang daming mga Pilipino na nagdedelikaduhang buhay sa ibang bansa dahil sa gera. Ito ang tamang panahon. Utanginan to si Claire Castro talaga. Aso, no? Aso. Dumalo sa pagpupulong ng United Nations. Kailangan kasing ikampanya ng Pangulo na ibigay sa Pilipinas ang non-permanent seat ng UN Security Council. Nauna ng kinwestiyon ni Senador Rodante Marcoleta ang hakbang na ito. Ano raw ba ang mapapala ng Pilipinas kung magkakapwesto sa UN Security? Kaya, napakagandang tanong Ano ang benepisyo ng Pilipinas? Kasi kung meron naman, bakit hindi? Ano ang benepisyo ng Pilipinas kung makuha yan? Gastos lang yan akala nyo ba libre yan? Hindi. O pag napunta ka dun sa seat na yun, meron kang amount na specific para maging ambag diyan sa na yan. Parang ICC, di ba? Parang ICC. Pag member state ka ng ICC, taon-taon magbabayad ka ng membership mo. Ganun din diyan. Sino na mag-shoulder niyan? Buti kung siya. Buti kung di yung mga ninakaw nilang pera sa flood control, buti sana kung yung pambabayad nila diyan. Hindi, ang collateral nila diyan Pilipinas So ang tanong, anong may dudulot? Tinan nyo sagot nung spokesperson ng Malacanang. Ang tinunong sagot anong tanong napakatinunong tanong ni Marcoleta, ano ba may dudulot niyan? Sasagutin nyo lang naman ano may dudulot. Pero tingnan mo bago sumagot si Claire Castro. Council, sagot siya ng palasyo. Yun po kasi ang hindi nagiging maganda sa iba nating mga kababayan. Ano hindi magiging maganda? Putangin nyo, tinatanong lang kayo So pag may nagtatanong sa inyo, ibig sabihin hindi na maganda, gago, sagutin nyo lang. Ang tanong, anong benepisyo? Sagutin nyo anong benepisyo para makumbinsin nyo kami. Putang ina, pag tinanong kayo, ganyan na kagad yung ugali ninyo Ano na kayo kagad? Siguro na ano yan? Sinisiraan kami. Gago, nagtatanong nga Putang ina nyo. Pati ba naman yung pagtatanong bawal na? Hayop talaga kayo. Instead na maging positibo, mas nagiging negatibo po. Utangin na yan. Tinanong nga kayo. Sabihin nyo kung ano yung positibo. Paano? Tinanong kayo anong mga magiging benepisyo natin. Anong sinasabi mo negatibo? Tinanong ka lang. Naging negatibo na yung nagtanong. Ay na ganito ang mindset nito mga tarantado na to Ganyan ang ginagawa nila. Putsang inang yan. Mantakay mo, tinanong lang kayo. Anong mangyayari? Anong maganda? Yan na kagad ang sasagutin nyo. Nagiging negatibo. Nagiging para kayong talangka. Hinihila pa ba? Gago. Tinanong lang kayo. Sasagot lang kayo.
Ang inuuna mo kasi yung ano mo yung pagdepensa mo. Hindi naman kayo dapat dumepensa. Sasabihin nyo lang naman, di, kailangan po natin to. Sino nagtanong? Si Rodante Marcoleta. Nako, Senator Rodante Marcoleta, kailangan po natin to kasi ganito, ganyan. O bibigyan po tayo ng sandamukal na kaperahan. Makakakuha po tayo rito ng sandamukal na trabaho. Wala na pong Pilipino maghihirap kapag nakuha natin ito. O di maganda. Puta, tinanong lang kayo tapos nagagalit na kayo. Mga gago. Mas nadinig pa ang pagbagsak sa integridad ng Pilipinas para nalangka na pilit ibinabalik. Dami mo nang sinabi. Putang ina mo ka. Tinanong lang kung ano ang maitutulong nito. Putang ina mo kung ano-ano nang sinasabi mo. Gago. Puking ina nyo. Bagsak kung anuman ang kapasidad ng ating bansa. Ang pagiging miyembro po bilang Yan naman pala, may sagot ka naman. Ang dami mo pang sinasabi. Hindi naman importante. Bobo ka naman. Tangina ka, sagot ka ng sagot. Tanga ka naman. Hindi ka naman marunong mag-English. Noong nakaraan, interview sa'yo doon sa isang estasyon. Putang ina, para kang asawa ni Barok. Tangina nito. Sasagot lang O kung anong maganda idudulot. na sa isang non-permanent seat sa UN Security Council. Ito po ay makapagbibigay ng boses. Putang ina mo. Boses lang pala. Wala ba kayong boses? Kailangan daw yung makuha natin yun dahil yun daw makakapagbigay ng boses. Putang ina nyo, pangit naman ang mga boses nyo. Anong boses sinasabi mo? Kahit sumigaw ka dyan sa UN, puta politika yan. Third world country tayo, hindi tayo pakikinggan dyan, tanga. Ilan to? Boses. Hindi namin kailangan magkaroon ng boses dyan sa United Nations. Kailangan namin dito sa Pilipinas magkaroon ng maraming trabaho. Kailangan dito maging maayos ang buhay ng Pilipino, ayusin ang transportation system, ayusin ang agrikultura, mawala ang korupsyon, mawala ang pagnanakaw sa Kongreso, mawala ang flood control project, matapos ang kahirapan, ang mga putang ina mga adik maubos, mawala ang paigtingin ang laban against sa kriminalidad. At paigtingin pa ang freedom of expression. Tapusin na ang politika. Ayan yung mga mangilan-ngilan na problema natin. Ibaba ang tuition fee, ibaba ang kuryente, ibaba ang presyo ng bilihin. Yan ang problema natin. Wala kaming pakialam kahit wala tayong boses dyan. Hindi tayo matutulungan ng mga putang ina niyan. Gago kayo. Anin namin yung boses. Anin namin yan. Makakain yan. Masasaing natin yan. Pucha, may pangako kayong pabahay. Hindi nyo pa nagagawa, 20 pesos na kilo ng bigas, hindi nyo consistent na may patupad. Tapos pumupunta na naman kayo dyan, nakikiepal kayo dyan, wala naman kayong magagawa dyan. Sa Pilipinas upang makakapagbigay po ito ng pagkakataon upang makapaghubog ng mga pandaigdigang agenda. Utang ina, hindi namin kailangan ng makisali sa pandaigdigang agenda. Ayusin nyo muna yung agenda nyo dito sa Pilipinas bago kayo makialam sa pandaigdigang agenda. Anong agenda nyo? Pati pera ng ibang bansa na nakawin nyo? Di ba? Di ba? Asan yun? Nawala na yung ko Hindi, totoo, hindi ba? Kailangan ba natin pumunta dyan sa ibang bansa para makagawa ng pandaigdigang agenda? Agenda? Ang maitutulong natin sa kanila. Tutulong tayo para mapayaman ang buong mundo, din yung mapayaman ng Pilipinas. Tutulong tayo para magkaroon ng pandaigdigang batas para sa ganito. Butas-butas kayo batas natin. Tutulong tayo sa ganito para makatulong tayo sa ibang gago. Ang dami yung kailangan dito sa Pilipinas ayusin Hindi nyo nga maayos problema dito, pati problema ng buong mundo. Gusto nyo magkaroon ng boses. Gago to Loka-loka. Or adhikain. Pati na po makakasama sila para makapagbigay din po ng mga suwestyon para sa mga pagbibigay ng desisyon sa usaping pandaigdigang kapayapaan. Utangin na pandaigdigang kapayapaan. Kapayapaan nga sa Pilipinas, hindi nyo maayos Yung kapayapaan nyo nga sa mga Duterte, hindi nyo maayos. Yung kapayapaan dyan sa Mindanao, hindi nyo maayos Yung gera natin laban sa insurhensya, hindi nyo maayos. Makikialam pa kayo sa pandaigdigang kapayapaan. Pabayaan nyo na yan sa malalaking bansa. Pabayaan nyo na yan sa mayayaman na bansa. Putang ina, mga patay gutom mga nasa Pilipinas. Tapos nakikialam kayo dyan. Inan ninyo, sino ba kayo? Ano ba na itutulong nyo sa mundo?
Ano ba na itutulong ng Pilipinas sa mundo bukod sa pagpapadala lang natin ng mga espesyalista natin dito, engineers, mga tao sa hotel, mga manpower. Bukod sa manpower, yun lang ang naitutulong natin sa ibang bansa. Inan yan. Yung mga bansa na yun, nakakatulong ba sa ating mga yan? Gago din mga to eh. Seguridad. Per region, ang botohan ng UNSC sa pagpili ng bansang bibigyan ng non-permanent seat mula 2027 hanggang 2028. Sabi ni Philippine Embassy Isang taon lang pala eh. Isang taon lang pala. Kung makaano kayo, kala nyo naman buong hanggang 2028 kayo nakaupo. Isang taon lang pala. Ang ina niyan. By the time na makaupo kayo, papalitan na naman kayo. Walang hiya to mga to. Gagamit na naman kayo ng pera ng taong bayan para dyan, ulul. Ambassador to America Babes Romualdez, importante ang posisyong ito na ikampanya. Ito rin, kamag-anak nila to, putang ina niyan, parang sarap ng buhay. Sarap talaga, Putang ina, sila. Yan ang mga conflict of interest. Sabi ko nga sa inyo, pinaglalagay nila sa mga importanteng posisyon, mga kamag-anak nila, pinsan-pinsan. Tanginan yan, meron pa kayong anti-dynasty bill. Pucha, yung mga pinaglalagay nyo dyan, puros kamag-anak nyo. Tinan nyo si VP Sara, yung mga nasa Office of the Vice President, puro tao pa ni Leni Robredo yun. May mga nilagay siyang mangilan-ngilan na kanya, pero yung mga tao ni Leni Robredo, hindi niya pinag-resign, hindi niya pinilitan. Sila pa din yung nandoon. Kasi sa kanya, trabaho lang tayo. Kung gusto niyo umalis kayo. Kung ayaw ninyo, magtrabaho tayo ng matino. Pero itong mga hayop na to, kita mo, sino mga pinaglalagay sa mga posisyon na importante? Puros mga tao nila, kamag-anak nila. Yan ni PBBM sa UN, lalo't bukod sa Middle East conflict, ay hindi pa rin natatapos ang issue sa West Philippine Sea. Mas magkakaboses kasi ang Pilipinas sa isyong pangseguridad kung mapapabilang tayo sa 10 bansang may non-permanent seat. Kalaban ng Pilipinas sa pwesto ang Kyrgyzstan. Obviously, because of what we face right now in the West Philippine Sea, having a West Philippine Sea na naman. Puro kayo West Philippine Sea. Tangina, wala nang yan. Ang tagal-tagal na ng issue ng West Philippine Sea na yan. seat at the Security Council is going to be a major impact for us, since, as we all know, the United Nations is an important body, and it is the one that has decided on our arbitration award. Pero hindi pa rin maikakaila na tiyempo ang working visit ni PBBM sa gitna ng paglobo ng presyo ng petrolyo sa Pilipinas. Ayon kay Yuse Castro, kumikilos na ang Department of Energy. Katunayan, mag-i-issue raw ang DOE ng show cause order sa 54 na gas stations na biglang nagtaas ng presyo ng petrolyo. Tangina, yan ba yung pagkilos ninyo? I-reprimand ninyo yung mga nagtaas na presyo ng mga negosyo dito, yung halimbawa Caltex, Shell, nagtaas presyo, puta imbestigahan. Ano may tutulong nun sa bayan? Tangina, puros kayo pakulong, puros kayo reklamo. Pero pag tinanong kayo, anong konkretong pwede nyong gawin para maibsan ang nararamdaman ng mga Pilipino na krisis? Pucha, wala. Baba ang tax. 4-day work week. Yung aircon, wag masyadong malakas. Mag-carpool, putang ina niyan. Kaya nga sabi ni Inday Sara, lahat ng mga ahensya ng gobyerno, gumawa na kayo ng mga extreme measures para guminhawa mga Pilipino. Kailangan maramdaman ng mga Pilipino na hindi masyadong apektado. Ngayon sasabihin na naman nila, hindi lang naman tayo apektado, pati naman buong mundo. Oo nga, ano ngang ginagawa nyo? So para lang masabi na may ginagawa na naman sila, hahabulin namin yung mga gasolinahan na nagtaas ng presyo. Anong klaseng solusyon yun? Yun na yun. Anak ng tinapay talaga, puros katangahan Kahit hindi pa dapat. Kapag kayo po ay nagsamantala, meron po kayong kalalagyan. Kayo po ay madidemanda at maaari matanggalan pa po kayo ng pagkakataon na kayo ay makapagnegosyo. So tandaan niyo po. Wala nang negosyante sa Pilipinas, papasaran nyo pa yung mga negosyo. Tangina, kala mo, yaman-yaman natin. Sabi ko nga sa inyo, ihikayatin nyo sila na ibaba yung mga yung taripa, ibaba yung yung gasolina, ito ang gagawin natin. Meron tayong supply pang 2 buwan. O sige, natin yan, ibibenta na natin. Ngayon pala, maghanap na tayo ng mga makukuhanan ng para habang nauubos yung reserve natin, nakakapag-replenish tayo.
Tapos para mapababa yan, yung ano na yan, yung para parehas pa din yung presyo o ibaba natin yung tax muna. O kung meron pa tayong iba pang pwedeng gamitin para mapababa pa yung mga presyo na yan, gagawin natin. Ito na yung mga nakalagay na ito na yung mga kailangan natin na mga approvals. Ito na yung ginagawa natin. Nandito na tayo sa level na ganito. Dapat ganun, hindi yung ganyan. Siguraduhin kayo, hindi na kayo makakapagnegosyo. Gago, wala nang negosyo sa Pilipinas. Wala namang investor, tinataboy nyo pa yung mga negosyante. Natural man magtaas yung mga yan kung mahal din nila nakuha Imbis na kumbinsihin ninyo, i-subsidize ninyo itong mga gasolinahan na ito, hindi gusto nyo pang ipasara. Ang sabi po ng Pangulo, magtulungan tayo. Sa hirit naman ni Vice President Sara Duterte na bakit hindi makakuha ng eroplano ang gobyerno para maisalba ang mga OFW sa Middle East, ito ang sagot ng Malacanang. Siguro, at dyan ang problema po sa mga hindi nag-aaral. Nung hindi nag-aaral, ikaw nga ang parang walang pinag-aralan Ikaw nga ang parang walang alam Pag ini-interview ka ng English, wala ka may sagot Pwede nyo naman sabihin agad na may sinabi ba si May sinabi ba si Inday Sara na masama sa inyo? Sinabi ba ni Inday Sara mga bobo kasi yung mga taga Malacanang, tanga kasi yan si Claire Castro, bobo kasi yan si Bongbong Marcos Inutil kasi yung pamilya na yan, putangin na kumakain kasi ng hangin yan Kaya ganyan ang mga utak niya. May sinabi bang gano'n si Inday? Tinanong namin si Inday, ma'am. Ayun po mga nangyayaring gera sa ibang bansa. Ano po yung masasabi ninyo doon? Ang sabi lang naman niya, madali man yan. Kaya naman yan kung gusto talaga kaya Oo, madali naman. Mag-ano ka lang kukuha ka lang ng chartered flight Meron naman tayong flag carrier, meron tayong Cebu Pacific, meron tayong Philippine Airlines. Buti sana kung bansa tayo na wala tayong flag carrier. Meron naman tayong mga airlines dito. Umaabot naman yung mga eroplano natin dyan. Pagpauwi, kung kailangan umuwi ng mga Pilipino, i-gather ng mga ng mga embassies natin. Tapos, magpadala tayo dyan, sabihan natin, yung Israel, yung Iran, ito yung signal ng eroplano namin. Huwag nyong titirahin nito kasi may mga laman to na mga inosente. Nag-aaway naman Israel, tsaka may mga radar naman yan. Makikita naman nila, ano ba to eroplano na to? Jet fighter ba to? Ay, hindi. Ano to? Commercial flights ito. Sige, wag nyong tirahin yan, wag nyong tamaan yan commercial flights yan. Hindi ba? Kita nyo nga nai-intercept ng Abu Dhabi, ng Dubai, UAE at ang mga bansa dyan, nai-intercept nila yung missile. Alam nila kung alin yung missile, nai-intercept nila, alam nila kung alin yung eroplano. Alam nila kung jet fighter yan, alam nila kung commercial flights yan. Alam nila yan kung kung drone yan, alam nila yan kung commercial flights yan. Ginagawa niyong tanga ang mga tao Napaka-advance na ng technology ngayon. Nag-uusap yan doon sa tower. Sasabihin nun, hoy, eroplano, identify yourself. Ay, ano to? Ano kami? This is Philippine Airlines Flight 666 bound for Manila. We are repatriating our residents for them not to be included in the casualties and so on and so on. Di ba? Because of the war. Di ba? Gaganon ka lang. Okay. Iiwasan na missile yun. Tarantado. Hindi naman yan. Hoy, may lumilipad. Banatan natin. Tsush. May lumilipad. Tirahin natin. Hindi yun ganun. Advance yung technology ngayon. Alam nila yung signal na ibinabato ng isang chartered flight. Alam din nila yung signal ng ng mga jet fighter at saka ng mga missile. Kaya nga nai-intercept nila Walang hiya naman. Paalabas ng Abu Dhabi yun Bakit tsaka dadaan ba tayo ng dadaan ba ng Israel yung eroplano na papunta ng Pilipinas? Iba daanan yan, palayo, hindi naman palapit Pag nakikita ng mga yan na palayo yung eroplano, putyang ina, ibig sabihin palabas yan, hindi na threat sa kanila yan. Ang threat lang sa kanila, yung papasok sa kanila. Tangina itong mga bobo. Sinabi na nga ni Inday, pwede, may nakauwi. Pinakikita nga natin kanina, may mga nakauwi. Ba't tayo hindi makapagpauwi? Tapos sasabihin mo, hindi nag-aral, gago, nagawa na nga nung COVID. Mas delikado nung COVID. Nung COVID, umatching ka lang, mamamatay ka Buti dito sa gera na to, kailangan pa ng missile nung panahon ng COVID. Putyang ina, pag umubo ka, delikado ka. 1 linggo, dedo ka. Mas madami namatay nung COVID kesa dito sa gera na ito. So mas delikado yun.
Nagsasasabi nito. isip at hindi inaalam kung ano talaga ang programa ng gobyernong ito. Paano alam yung programa? Wala nga programa, tanga. Makapagsalita lamang para makakuha siguro ng mga views, pero hindi po ito naaayon sa realidad. Unang-una po, kapag ka po ang isang leader, dapat siya ay nagbibigay ng opinion, siya ay nagsasuggest, nagbibigay ng desisyon, ayon Sabihin nyo, anong plano nyo? Anong plano nyo? Ano na yung ginagawa ninyo para mapahiya si Inday? Hindi. Sinasabi ni Inday kaya. Sabihin nyo bakit hindi kaya. Hindi. Puro ad hominem eh. Yung nguso mo na ganyan. Parang sinusupsop mo yung almoranas ni Bongbong eh. sa katotohanan, ayon sa facts, ayon din sa mga sitwasyon at ayon sa mga kondisyon ng mga stakeholders. Hindi po ayon lamang sa iisang kaibigan. Isang kaibigan. Paano nakauwi yung isang kaibigan kung di pwede? Kung kaya ng isang kaibigan makauwi, dapat kaya ng mas marami. Sinabi lang niya na pwede nakauwi yung kaibigan ko eh. Nung mismong araw ng gera, nung araw na nakasarado yung airspace na sinasabi, may nakauwi akong kakilala, pwede. Ganito sana ang ginawa nyo. Hindi, ganito na lang. VP Sara, we are inviting you to share with us kung papaano yung sinasabi mong paraan. Kasi sinabi mo may paraan eh. Share with us kung ano yung paraan na yan. Let's work together para maiuwi natin yung mga kababayan natin doon. Baka nga meron kang nakikita, meron kang alam na hindi namin alam. It's better na malaman namin yun para makatulong tayo sa kababayan natin. Let us set aside our differences. Let's set aside the politics and let us work together. This is a very special moment. This is this is an important times that we have to work together to repatriate all our citizens from abroad. Ganun sana hindi eh. Putang ina, wala na nga kayong inilatag na plano. Puta, yung sinabi nung tao na posible hindi nyo na kagad winelcome eh. Kung ako lang gagamitin ko, posible naman pala, VP Sara, lika, gawin natin. Anong kailangan mo, VP? Pera? Ito, may pera tayo, ang gobyerno. Paano gagawin yung sinasabi mo? Ganun sana. Ipahiya nyo si VP Sara sa ganung paraan. Huwag nyo siyang ipapahiya sa mga... tapos sa magpapahiya sa kanya, ganitong tao. Putang ina, utak aso. Utsa naman yan. Dahil kung dyan po manggagaling ang iyong desisyon, malamang lumigwak ang buong Pilipinas kung puro kaibigan, puro chismis lang po. Diba? Napaka bobo eh, no? Wala talagang utak eh. Sa korte, kapag merong ganitong kaso, precedence. Titingnan mo kung merong kaparehas na kaso na nadesisyonan na noon, yun yung pagbabasihan mo nung desisyon ngayon. Precedence. May precedence sa sinasabi ni Inday Sara eh. May kaibigan akong nakauwi na galing UAE. Kailan lang. Sarado airspace pero nakauwi siya. Kaya eh. Nakapagpauwi Singapore, nakapagpauwi ang Spain, nakapagpauwi Australia. Tayo lang ang hindi eh. Bakit? Paano yung presidente natin na mamasyal? Tapos tanga-tanga pa yung mga iniwan. Ito sila Claire Castro, mga walang utak. Wala talaga mangyayari sa ganyan. Tingnan ninyo, nung nakaraan, meron dito sa Davao. Kukwento ko lang, ito tragic ito. Meron dito sa Davao na mga mayayaman na mga tao. Gusto nila mag-fishing. So nagrenta sila ng malaking bangka para mag-fishing. Mga mayayaman to. Ngayon nung hindi sila pinayagan maglayag. Kasi daw medyo delikado, malaki yung alon, may habagat o amihan o kung ano man. Basta hindi sila itong season na ito masyadong delikado na maglayag sa open seas. Hindi sila nakinig, mga bossing. Bumiyahe pa rin sila. 13 yata sila. 16 yata. Nag-capsize yung bangka na yun. Nakuhanan pa ng video, nakuhanan pa nila ng picture, tapos naisend pa sa mga kamag-anak nila. Alam nyo ba na 5 araw? 5 days. Sinabi kung nasaan sila, nandito kami, paki-rescue kami. Alam mo ba na hindi hindi agad inaksyonan ng, hindi ko alam kung Coast Guard ba yan or basta yung pinagsumbungan hindi kaagad inaksyonan o hindi nila pinuntan. 5 days. Kasi daw 5 days daw bago nila
hinanap. Kasi daw, 5 days daw, yung tao pwedeng mabuhay. 5 days daw pwedeng mabuhay ng walang pagkain at tubig. Ang ina niyan. Isipin mo yun. Dapat yun, pag may ganun na distress call, punta ka na kagad. Hanap ka na kagad, di ba? Pero dahil delikado nga, pabayaan muna natin sila doon. 5 days. So, after 5 days, doon lang sila naghanap. Putang ina, patay lahat. Patay lahat. O yung una, mga buhay pa sila, mga naka-life vest pa sila ng mga orange. Nung natagpuan sila, wala na, hindi na sila makilala, bloated. Isa lang ang nakaligtas sa lahat ng mga sakay ng bangka na yun. Isa lang na crew. Ang ginawa niya, tinanggal niya yung life vest niya, tapos naglangoy-langoy siya. Tapos yung mga mangingisda pa ang nakahanap sa kanya kasi sabi ng mga mangingisda, ano yan, yung alon papunta rito. So nandito na yung mga yan sa ganitong araw, inanod na yan papunta rito. Oh, hindi pa rin sinunod. Ang tinan mo ginawa, no? Ang nakakuha dun sa mga bangkay, ang naka-rescue dun sa tao na palangoy-langoy, 5 araw na. Ang nakakuha yung mga mangingisda. Imaginein mo, 5 araw pwede kang walang tubig at saka walang pagkain. Pero putya yung 5 araw na palutang-lutang ka. Saan mo kukunin yung energy mo na magkakawag ka na ganun? Hypothermia pa lang mamamatay ka na eh. So ganyan itrato ng gobyerno yung mga Pilipino. Huhupa din yan. Pag humupa na yan, bukas na ang airspace, saka tayo magpapadala doon. Gago, pwede na silang umuwi on their own dito nun.